Ang sagot, sa mataas na labor cost ng pagtatanim ng palay. Paggamit ng drum seeder. Ang kahusayan ng isang rice drum seeder sa Pilipinas o sa alinmang rehiyon ay nakasalalay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang tiyak na disenyo ng seeder, ang uri ng palay na itinatanim, kondisyon ng lupa, at ang kakayahan ng operator. Gayunpaman, narito ang ilang mga pangkalahatang punto na dapat isaalang-alang. Time efficiency, ang mga drum seeder ay idinisenyo upang maging mahusay sa oras, dahil mas mabilis nilang masakop ang mas malalaking lugar kaysa sa mano-manong pamamaraan ng pagtatanim. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa malakihang operasyon ng pagsasaka ng palay na karaniwan sa maraming bahagi ng Pilipinas. Pagkakapareho sa pagtatanim, isa sa mga pangunahing bentahe ng drum seeder ay ang kanilang kakayahang magbigay ng pare-parehong paglalagay ng binhi, na tinitiyak ang pare-parehong espasyo sa pagitan ng mga halaman. Maaari itong mag-ambag sa mas mahusay na pamamahala ng pananim at sa huli ay mas mataas na ani. Paggamit ng binhi o seed utilization, ang mga drum seeder ay idinisenyo upang i-optimize ang paggamit ng binhi, na binabawasan ang pag-aaksaya. Ang wastong pagitan ng buto at kontrol sa lalim ay nakakatulong sa mas mahusay na mga rate ng pagtubo at pangkalahatang kalusugan ng pananim. Pagtitipid sa paggawa o labor saving, sa pamamagitan ng pag-automate ng proseso ng seeding, ang mga drum seeder ay maaaring makabuluhang bawasan ang paggawa na kinakailangan para sa pagtatanim. Ito ay mahalaga sa mga rehiyon kung saan ang mga kakulangan sa paggawa o mataas na gastos sa paggawa ay isang alalahanin. Pagsasaayos, maraming modernong drum seeder ang may mga adjustable na setting, na nagpapahintulot sa mga magsasaka na umangkop sa iba't ibang kondisyon ng lupa at uri ng pananim. Ang kakayahang kontrolin ang lalim ng seeding, spacing, at row width ay nagpapahusay sa versatility ng mga makinang ito.